Aminado ang MMDA na malabong mawala ang baha sa maraming lugar sa Metro Manila dahil na rin sa patong-patong na problema sa drainage, disenyo ng mga istruktura at kawalan ng disiplina. Narito ang report. Hanggang kaninang madaling araw, abot tuhod pa rin ang baha sa ilang bahagi ng MacArthur Highway sa May Kawayan, Bulacan. Sa taas ng tubig, maging ang malalaking sasakyan, nagdadahan-dahan sa pagdaan. Pahirapan sa pagsakay ang mga pasahero, lalo pat madalang ang jeep at bus. May ilang motorsiklo nang ang lubusong sa baha, pero hindi rin kinaya at tumirik. Tumirik po ang motor niyo? Opo. Masyadong malalim na. Kung may mga naperwisyo, mayroon namang kumita parang mas malaki dahil sa baha. Gaya na lang ng pedicab driver na si Jojo Franco. Magkano po ang kinita niyo? Kumita ako ngayon ng 610. Karaniwang araw? Mukha na, mga 200 lang, mga ganun. Sa Valenzuela, 72 pamilya ang nananatili sa Valenzuela National High School na ginawa mo ng evacuation center. Kanya-kanyang pwesto sila ng tulugan. Kwento ng mga residente, hindi nila inakalang babahain ang kanilang lugar dahil may bagong gawang pump doon. Natakot kami kasi kapag nito may lagnat pa ito kaya hindi pwede itong sa baha. Yung nanay din niya may lagnat din yun. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pasok sa trabaho ng ilang evacuee. Sabi nila hindi raw babahain pero na lumabas, ganoon pa rin, baha pa rin. Hindi naman natin pwede yung pag-bagyo, hinto na kagad ang buhay, hindi pwede. Kailangan pasok pa rin. Inulan din kanina madaling araw ang Malabon, kaya hindi mawala-wala ang abot gutter na baha sa bahagi ng Governor W. Pascual Avenue. Ang mga maliliit at malalaking sasakyan, maingat sa pagdaan. Kabaliktaran naman ang nangyari sa Barangay Rojas sa Quezon City. Kung kahapon, mabilis ang pagtaas ng tubig, ngayon balik na sa normal ang sitwasyon. Nalimas na ang tubig na pumasok sa loob ng mga bahay. Ang mga residente sa Rojas District, sanay na raw sa baha, pero nakaantabay pa rin ang kanilang barangay sakaling kailangang lumikas. Kami po ay nakikiusap na kung pwede po iwasan na po natin magtapon ng basura sa May Pao Creek. Ito po ang nagiging sanhi ng pagbaha sa Arpapa at Rizal Avenue. Ayon sa MMDA, ang problema sa baha ay resulta ng patong-patong na problema tulad ng engineering problem, kawalan ng disiplina at kalikasan dahil below sea level ang Metro Manila. Isang halimbawa raw ang Arpapa Street sa Maynila. Ayon kay Celine Pialago, tagapagsalita ng MMDA, kailangan ng tanggapin na bahain talaga ang Arpapa at Rizal Avenue. Imposibleng maging solusyon ang disenyo ng lugar dahil hindi na raw may tataas pa ang mga tulay sa lugar. Kakulangan daw sa disiplina ang isa sa dahilan ng mabilis na pagbaha. Tina Panganiban Perez, GMA News.